Hi, good evening, everybody. And Mambusaw Investing YouTube channel. Ngayong linggo, maraming pangyayari sa market. Maraming nangyayaring mga economic news. Noong Martes, nagkaroon ng sell-off at noong Miyerkules, nagkaroon ng buyback. Treasury is buying back its own previously issued treasury bonds from investor. 30 yields up 5.2% and 10-year yield up 4.71%. Bitcoin ranging 70 to 72,000, 2,200. 30 yield, 10-year yield, DXY, strong macro contention. XY rebound. At yung crypto, umakyat is gusto na Trump na kahit ano man nangyari sa market, so nangyaring mga economic news, FOMC meetings kahapon, 3.5 to 3.75%. So yung hawkish ng market ngayon sa sa gold, sa bonds. Tapos nagkaroon pa ng market intervention sa US at Japan. Tapos yung mutual agreement ng Iran at saka US natapos na in 60 days. Sa pangyayari sa market ng linggo ito, sa daming nangyaring economic news, ang tanong, bilang isang ikaw ay isang trader, paano ka nga ba mag-react sa market? Sasabayan mo ba ang economic news na nangyari? O mag-aantay ka ng correction? May disiplina ka sa sarili mo? Wala kang pakialam sa economic news? Pero nakikiramdam ka kung anong economic news. Hindi ka lang sumasabay sa entry o sa balita. Sa 3 taon at kalahati ko na bilang isang trader, natuto na ako, nagpagdaanan ko na ang lahat ng sakit at pait, pati yung konting kaligayaan na kung tumigalaw ng market ay sige, pasok, labas, pasok. Wala akong matinding disiplina at wala rin ako, hindi rin ako marunong mag-antay. Sa ngayon, balik tayo sa market. Tulad ng sinabi ko kanina, papaano ka nga ba mag-react sa nangyaring economic news ngayong linggo, sa daming nangyaring economic news ito? Ako, bilang isang trader, 3.5 years na akong trader, natuto na ako ng tamang disiplina. Natuto na ako mag-interact sa market. Madalas, lalo na sa market na binabantayan ko, nagpo-posisyon na ako sa market bago magkaroon crowd. Ang strategy ko na sinasabi nila, strategy na ginagamit or indicator na ginagamit. Nagbabasa ako ng market gamit ang immediate wave at yung entry ko ay liquidity.
Binabasa ko rin ang external at saka internal market structure or macro trend, macro data at saka macroeconomics. Macro, nagbabasa din ako ng market gamit ang macro trend at saka micro trend. Okay, cool. Nung Martes, nagkaroon ng big sell-off. Cool. Nung Martes, nagkaroon ng big sell-off ang gold. Miyerkules, nag-buyback ang Fed. Kaya nagkaroon siya ng malaking candle. Webes, kung mag-closing ang candle na ito, bukas I expect probability magsa-sell off ang market. Kanyang sell off bukas. Hindi na ako sa 4-hour time frame. Nagbabasa ako ng market gamit ang Elliott Wave analysis. Kung titingnan mo, sa wave 1, sa wave 2, wave 1, wave 2, wave 3, 4, wave 5. Wave 1 at saka wave 2 contains leading diagonal. Wave 3, it's an impulse move. Wave 4, it's correction move. Wave 5, it's an ending diagonal. Pero sa pinapakita ng market na ito, candle, it's consolidation. Titingnan natin ngayon sa 1 hour. Price move up, retracement, up, pairs, reject, reject, rejected, double tap, then consolidation. Ang nangyari ito kahapon, ito yung buyback. Nabanggit ko kanina, yung Martes nagkaroon ng big sell-off. Kung ikaw ay disiplinadong trader, guys, kung ikaw ay disiplinadong trader, kailangan mong i-master ang correction. Kailangan natin. Kung ma-master mo ang correction, ang disiplina mo, ang pag-aantay, patient mo, susunod na lang yan. Kasi ma-master mo na yung correction. Maniwala kayo sa akin. May nagsabi sa akin dati, i-master mo yung correction. Ako dati, siyempre, katigasan ng ulo, ayaw ko maniwala. Kala ko kaya kong mas matalino pa ako sa market. Pero sinampal ako ng katotohanan. May pinag-aralan ko, kasi dati lagi puro lang ako impulse move. Trend lang talaga. Pero pinag-aralan ko ng gusto yung correction. Sa correction, natuto akong magdisiplina, natuto akong mag-antay, at hindi ako sumasabay sa economic news. Tinitingnan ko lang kung ano nangyayari sa economic news, kung ano nangyari kahapon, kung ano resulta, kung ano nangyari kahapon. Pero hindi ako sumasabay sa economic news. Hanggat wala akong nakitang complete wave 5 count ng correction,
hindi ako nagpo-posisyon. May naglalagay ako ng K11 watch. Pinapanood ko 'yan kasi yung probability ko na hanggang doon lang talaga yung correction niya. Pero hindi ibig sabihin nun na K-level ko na bibili ako. Sa 3 taon at kalahati ko sa trading, natuto ako ng matinding disiplina. Kaya yung analysis ko, disiplina at saka yung pag-aantay, yan ang magiging game ng tagumpay. Balik tayo ngayon sa 1 hour time frame. Nag-reject sa nag-reject sa 1 hour time frame, pierce niya, then reject. Candle na to, top and tail. Instead of rejection pababa, ginawa niya consolidation. It's a per flag pattern. Kaya analysis ko siya gamit ang Elliott wave analysis. 4 hour time frame, meron na siyang divergence. Kompleto na rin ang kanyang wave count. Wave 5 counts sa trend. Pero tulad ng sinabi ko, kailangan natin i-master ang corrective wave para makapag-posisyon tayo na mas maaga bago pa magkaroon ng ingay ng market. So, 1, possible na abutin to or hindi. Sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, sa 1 hour. Kung titignan mo sa 1 hour, kailangan sa complete 5 with 5 moon. Kung titignan 1 hour, kahit kompleto na yan, kung hindi sa gumawa, hindi sa dito o kung sa tapos, contraction or inducement. Pero minsan, hindi. Dahil sa corrective wave ang market sa 1 hour, possible na abutin niya. Ito yung kanyang dip, pero nagkaroon pa siya. Kung mapapa siya, nagkaroon pa siya ng contraction pagdating sa tawag ng iba kang construction, tawag naman ng iba sa inducement. Pero, yung tawag ko dito is contraction. Then, pagdating dito, nakita ko to, pagkaroon sa ng liquidation, position ako dito sa area. Kaya nakuha ko to bago nagkaroon ng economics. Kung titingnan ko sa RSI, ito na siya eh. Baba, baba, baba. Tapos, ito na yung baba niya. Tapos, baba ulit. Pero dito na, RSI momentum packet na. Sa bullish divergence. Pangalawa, sa low, sa low, sa low, sa correction, A, sa B, sa C. Pag-trend ang market, ABC, ABCD. Okay, so wait 3 cycles sa ABC. Kung babasahin ko siya sa internal structure. So 1, so 2, so 3, so 4, so 5. So 1, so 2, so 3, so 4, so 5. So 1, so 2, 3, 4, 5. Imagine mo yung market. Pagdating sa trend, kung ang market ay bull trend, bottom pa.
sa liquidation, pagkawalan siya ng stop loss mo dito. Tapos boom. Kaya ngayon, nag-correction siya. Pag akyat niya, tulad ng ginawa niya rin. Bumaba siya muna, pagbaba niya, umakyat siya, pairs niya, pero bumaba siya ulit. Tapos umakyat siya ulit, sa triple top na, bumaba siya ulit. Ang pagbaba niya, na siya, kasi pagbabalik. Then, alam ko, nasa wave 4 cycle pa ang gold. Kaya nag-position. Kaya nakuha ko. Ngayon, sa wave 5 cycle, sa 1 hour, ito yung, oh, dito, babalik pa sa area na to. Babalikan na pa itong area na to. Yung analysis ko yun sa 1 hour. Nasa 4 hour tayo. So, macro trend lang. Tingnan natin 4 hour. Babalik pa yan sa dito. Posibleng abutin na to. Posibleng abutin na to. Akyat siya dito. Ito yung resistance eh. Resistance ito. Respect the resistance. Then, magbaba dito. Posibleng dito or dito. Ang wave 3 mahaba yan. Yan, magpipit wave sa dito. Sa area na to. Ano sa dito, tapos magpipit wave sa dito. Kung saan siya nag-breakout, doon din siya babalik. Or dito siya mag-third. Babalik ko siya dito. Kasi dito yung breakout na eh. Dito yung breakout. So, dito sa dito balik sa dito. Sa akin, bilang disciplined trader, aantay ako ng 5 whip count. Tapos bullish divergence. Momentum. MACD momentum. Or titignan ko rin sa kanyang option market. Kung kung saan ba yung mas sentiment sa option, mas sentiment ba yung bull o mas sentiment ang fear ng gold. Para sa akin, ang gold is due for correction. Pero hindi ko pa masabi kung hanggang dito lang siya. Tapos sa possible pa na umakyat siya dito. Sa wave 5, tulad ng sinabi ko kanina, sa wave 5, kailangan wave 5 counted siya. Dito ko na ibig sabihin na wave 5 mo, yun na yung ganon. Sa wave 5, kailangan wave 5 counted siya. So it's a wave 1, it's a wave 2, wave 3, it's a wave 4, it's a wave 5. Wave 5. Yan. Pagdating sa correction na ito, tingnan natin ang correction. Siyempre. Kailangan ng correction natin yan. Correction kailangan. Tingnan natin yan. Ang tataklo. Possible na ganito ang akyat ng correction. Possible na direction na siya. I-invert ko ang scale para mas mabasa natin ng mas maikli yung market. Ginagamit ko ito sa pagbabasa ng market. Tuturo ko na lang din. Para sa akin, ang market, wala pa siyang hindi diagonal. At least merong hindi diagonal. Kasi sa double tap na siya, possible na gagawa na lang siya ng W in invert scale. Pero kaya ibabalik mo siya sa trend niya para mas mabasa ko na mas maigi sa upside man sa down. So, yung key level ko, area na ito. Matagal ito. It takes a day, a week. Possible naman. Di baling mag-antay. Kung nag-aantay talaga ako kahit ilang buwan. Mag-aantay talaga. At least, sigurado kang kumikita ka.
Kaysa hindi ka nag-aantay, nadadala ka sa human emotion mo, kaya ka naniniig. Ang trading ay isang sugal kung hindi mo kayang kontrolin ang emotion mo. Pero ang trading is a business. Kung marunong ka mag-control ng sarili mo, lalo na sa mga pangyayaring economic news. Kasi nasa sa'yo eh, kung susundan mo ba economic news or titignan mo na lang economic news kung anong gagawin ng market niya, antay ka na lang kung saan tip correction. Ako, tinitingnan ko na lang economic news, tapos aantay na lang ako ng pinaka-tip correction at doon na lang ako. Hindi na ako nagkakabot pa. Punta tayo ngayon sa BTC, Bitcoin. Bitcoin, sa daily candle ay sulit pa rin siya. Strong bullish pa rin ang Bitcoin. Naalala nung nakaraang linggo na sinabi ko na makakita ako dito ng bullish pennant. So, 1, 2, it's a 3, it's a 4. Easy correction. Classic na classic. Ang daling basahin. Next resistance. Kung ang resistance na to, itong market na to, mag-pair sa dito, magkaroon ng bias sa market. Mayroong mag-buy, mag-sell. May magkaroon siya ng pairs dito, tapos mag-consolidate siya. Ang iba, bibili dito. Pero kung ako, mag-aantay ako ng 5-week move correction. Expect na babalik sa area na ito. Dito yung key level ko. Kung magkaroon siya dito ng breakout, breakout of structure. Pag hindi naman hanggang dito lang siya, so ang market, tutuloy pa yan hanggang dito sa baba sa 40,000. Kung saan ang kanyang wave 1 territory bago siya nagpunta. Ganon din ang nangyari sa PH. PH 1 hour, nagkaroon siya ng Doji candle. So, boom, tumaba. Sa 4 hour, kung magtapos sa candle na to, bukas, meron kakaroon ng sell-off. Then, nasa resistance na rin siya, hindi niya na itong pairs. Nandiyan niyo guys, hindi niya na pairs. Walang breakout of structure. Walang breakout of structure. Pero kung babasahin mo, ang market, merong consolidation, bullish consolidation. So, wave 1, it's a wave 2, wave 3, 4, wave 5. Possible karoon ng wave 5 sa area. Possible. Kung ito-double tap niya lang to, hindi mangyayari ang kung ito-double tap niya lang ito at hindi mangyayari ang wave 5, bababa pa ang market, babalik sa area na kakaroon siya ng double bottom. Kasi yung trend ng market sa daily at saka sa weekly time frame, it's bear market. Talagang aabutin niya. Or kung hanggang dito lang siya, magkakaroon siya ng lower high. Kasi tingnan natin yung DXY. DXY, tulad ng sabi kanina doon sa balita, nagkaroon ng buyback ang DXY. Pagkatapos ng F pattern niya, 1, sa 2, sa 3. Masasabi ko bang pwede ko sabihin i-akyat to? Sa 3 week pa na. Sa ABC pattern. Yes, possible. After ng pangmatagalang bear market ng dollar, siya ang market through macro trend sa correction weight niya. ABC correction na rin ang market. Possible pa itong or ganun ang gagawin. Eh kung ABC lang siya tapos breakout mo siya. Tingnan natin sa weekly time frame. Another up. There's possible na babalik sa area. 2, 3, babalik sa area. What if kung umakyat ang dollar? Ito yung next resistance niya. It's 119. Another 155. This is 1985 high and 2002 high, 2016 high, 2022 high. Or 1985 high, February 2002 low, 2017 low, 27 na iba, babagsak na daw ang dollar. Hindi ko alam. Hindi ko masagot kung babagsak ang dollar. Nagkaroon ng currency intervention. Japan, US. Bukas, tapos na ito.